Welcome to Offstage Hang. Episode 104. 104. Yeah. Darren Lim, Ray with KL. KL. We miss you, Bob. Wala si Bob. Congratulations kay Bob. Bago siyang tito. Parang tatay, no? Parang tatay. Nag-ano siya. Nagyayaya siya ngayon Ingat sa ka pamangkin. sa New Zealand. New Zealand. Darren, kumusta? Kumusta? Okay naman. Busy tayo. Kakabalik lang natin from a bunch of parang clinics. Clinics. Diba? Drum and guitar clinics. Yeah. With Joko. Oh yeah, Joko. Rian Bajao. Taso. Si Bajao. Sa Davao. And then we did another one sa Bacolod. Si Bogart pala. Si Bogart. May special guest appearance. At si Pakoy. Sa Bacolod. We'd like to thank the people who attended. We'd like to thank JVS for hosting the clinics. Everybody na dumating. Check them out sa FB if they want any gear. Music, they're the biggest music gear sa Vismin retailer. Is that what you call it? Yeah, Vismin area. Tapos ginawa nyo rin, I think you did it in Baguio. Yeah, yung Baguio with Chico Sai and Joko as well. And Joko. Masaya yun kasi pareho. In Baguio, nag-gig din kayo sa Canto Bogchi. Salamat rin dun sa venue actually kasi ganda nung place. Parang bahay lang. Parang sa Giho na hindi. Tapos very homey. And then ganda ganda rin ng vibes. Tapos ganda rin nung set ng Chico Sai. Kakaiba. May local bands. Marami. Merong 3 or 4 na. Anong tunog ng mga local bands? Magaling yung Turncoats ba yun? Turncoats. Magaling. Parang to me, parang The Strokes na hindi. Parang The Strokes na hindi. Alternative, tapos hindi sobrang distortion, tapos tight lang, ganun. Iba rin yung scene dun eh. Kailangan marinig ko yan. Okay din yung tayo din, hinost din tayo sa Blockyard ba yun? Blockyard. Si Jericho. Thank you for hosting Party Pace. Dinala niya naman yung half ng band, tapos sumugtog din tayo sa Bacolod. Dami nating nakain. Oo. Nakakabata. Lahat ng tinugtugan natin, marami tayong nakain. Anong paborito mo? Madami yun. yung sa totoo lang yung I guess yung chicken oil. Tsaka yung chicken oil. Diba? Tsaka yung sa Bacolod. Yung tsaka yung kasama nun. Like, di ko na maalala yung meat eh. Nag-beer na ako nun eh. Ang dami nun eh. Sa din pala sa Davao. Grilled, everything grilled. Sa Davao, we ended up in nung gabi. Sa Suazo. Sa Suazo. Okay rin yun. Sorry, silent ko na to. Kina Paul and sina Pam hosted us. Tapos, dapat kwento mo, dapat kakain ka pa eh. So, pero sobrang sabihin ko, dapat yun yung pinakagusto ko. Yung pinakagusto mong tikman. Pero parang masarap naman kasi nakain ko siya for like mga 2 subo. Sabihin mo na kung ano yun. Yung bulkachong. So umuwi na tayong hotel. Umuwi na tayo. Tapos medyo gutom pa ako. So nag-try lang ako mag-take out ng pag-grab pala. Tapos nagalit pa yung grab sa akin kasi parang di niya mahanap yung lugar. Ayun. Tapos iniwan lang niya sa lobby pare. Parang pagbaba ko, nandun lang yung pagkain. Tapos anyway, kinain ko pa rin. Pero medyo inaantok na ako. Hindi naman. Tapos, nakadalawang subo. Tapos, medyo wala na. Is it worth the wait sa Grab? Kailangan kasi live yun eh. Habang mainit eh. Parang nasayangan ako sa moment. Okay. Here's a topic. Yeah. Dahil ang guest natin last previous episode is Clem of ONL. You've heard what happened. Oh, yeah. What's your take? Nabasa ko siya kanina umaga. What is your take? Ano lang to, haka-hakang magkaibigan, personal take natin. Tingin ko parang, nag-band rin ako before. Pero, I mean, not sa stage na ganun, pero nangyayari rin yun eh, di ba? Na kahit sa small prods na
Nyari, sa kayong mga prod, may isang banda talaga na mas siya yung headliner. Tapos, sasabihin niya na, uy, ito yung time kasi may gig pa kami or whatever. So, kailangan na nila mauna. Palagi nangyayari to us before na nung mas wala kaming say. So, mas mapapahuli talaga yung set, ganun. So, I guess it's common na it happens to a lot of bands. Kung correct or not, I guess that's a whole different topic na I think sa ganitong sitwasyon parang lahat naman ng tao baka mali parang ganun. So yung best thing is how to handle lang whatever it is that na nangyari na ganun. Kasi I don't know, parang pinunta rin nung I think napag-usapan rin natin to na parang pinunta rin nung mga tao yung main act. So maintindihan ko rin yung organizer kung ba't niya kailangan isa lang yung main act na binayaran niya na medyo malaki. Tapos kung bayad naman na rin yung isang band, parang sorry. I guess maybe yung pangit doon is nasa stage na sila eh. Yun yung pinaka, parang siguro dapat kinausap nila na mas maganda. Parang ganun. Yun yung take ko. Ay, sorry. I feel bad for the performers. Sila yung nasa camera. Diba? And meron akong mga observations. I think it's not uncommon for performers na part ng contract nila yung time nung salang. Whoever it is, it could be ONL or Francine. It could be either of them na nasa contract na we're going on at 10 or 11 and may leeway yun, like 1 or 2 hours may leeway ka. Maybe because may hinahabol kang taping or another gig or a flight or you need to sleep because you're singing early tomorrow. May mga ganon. It's not uncommon na pag ito na yung oras mo, kailangan mo lang sumalang. Like, I had a gig last night. 2 yung tutugtugan ko. So, tumugtog ako dun sa QC. I had to play at a certain time. Na alam na nung organizer. I gotta get on at a certain time because may call time din ako sa kabila. So, may ganon. Hindi lang yata na-handle well. May question ako. Oh. Kunwari, ikaw kasi yung, let's say ikaw yung headliner, diba? Oh, okay. Magandang tanong to. Kunwari, kasi ikaw I've been in both situations, both headliner and not headliner. Ano yung take mo? Dati nangyari na rin yun. I mean, if kami yung headliner and we need, like, kahapon, di nga ako headliner eh. But it was agreed upon, and it was just a club gig, but it was agreed upon na I had to get on at 10 and be out by 10:30 para hindi ako ma-late dun sa next show, which is at 11 sa Makati. So may agreed upon, may agreement. Sorry, pero tingin ko kunyari, dahil ikaw si Rames, kaya mo, I mean now, because you're the... Pinag-usapan yun before. Hindi naman ako headliner kagabi. Okay. Iba yung headliner kagabi, di ba? Pero, may an agreement is an agreement. Okay. Kaya headliner ka o hindi, di ba? Parang, it was an agreement na, okay, we'll play that show, but I just need to leave by this time. Pag hindi, I'll just leave. No hard feelings. And we've done that. My bands have done that. Yung Sandwich, kunwari, kailangan ni ganito tumugtog kasi tas na, or for whatever reason, power interruption, weather, may lagari ka, we gotta go. Paid, but you gotta pay us kasi hindi namin kasalanan yung diba? You gotta get paid. Most performers get paid parang, I think most common practice is 50% when you sign the contract, 50% when you arrive in the location. Hindi when you after you play. No, hindi. Mahirap yun. Madami nang tumakbo. Parang nasa na yung promoter? Pagkatugtog mo na wala yung promoter, madami yun. Buong mundong problema yan. So the normal it's bayad na yan. Bayad na kayo. And usually, kung headliner ako tapos may sisingitan ako, I tell my road manager, you gotta let yung sisingitan mo know kung anong nangyayari. Hindi mo, kunwari lang, sisingitan ko yung Chico Sai, diba? Kasi nasa kontrata ko na alis akong ganito dahil meron kang taping or whatever, for whatever reason. Kasama ng, sabihin ko,
papaalam mo sa Chico Sai para hindi sila magagalit sa'yo, di ba? Tapos pag sinabi ng Chico Sai na no, we can't do that kasi meron din kaming hinahabol, we can either wait and take the what do you call it? The delay or just walk out without any trouble. Pero syempre, yung organizer, ikaw yung headliner. Kahit hindi ka headliner, that's what I think. Ayaw ka nila mag-walk. Feeling ko lang, in this situation, ayaw nila mag-walk out yun. Kaya, dapat kinausap nila yung sinagasaan. Yung itsura ni Clem on stage, hindi niya alam na sasagasaan siya. Parang, bahala na kayo. Di ba ba? Kasi tama, kita mo sa mukha niya na, kasi ano bewildered, parang nangyayari. Parang, ha? Tapos yung tunog ng gitara niya is out of frustration eh. Hindi na, that was, di ba? Hindi naman yung normal sound. That wasn't a sound check. Nag-sound check sila hapon pa lang, di ba? Parang. And I've also, unfortunately, thrown a tantrum kasi siningitan ako on stage para madaming tunog na nangyari. Parang, I'm not proud of it. Buti walang camera nung araw. I was very young. Parang, nasa stage na ako. Tapos biglang may fashion show. Di ba parang, wala, hindi may lakad ka, may oras kang hinahabol, and then, ready ka na for the first song, biglang may fashion show. Ay, riot yung tunog na nangyari. Nahiya na rin ako after because, di ba, parang, I shouldn't have done that. But regret comes after mo na gawin yun. But, tsaka, parang, I guess, doon ka rin natututo. Parang, man, but pumutok ka na lang, sumabog ka na lang, eh, di ba? Parang, hindi sinabi sa'yo, eh, di ba? Parang, I wasn't even headlining at that time din, di ba? Parang, pero I understood na yung frustration. Everybody's waiting and waiting. Unfortunately, sa Pilipinas, most shows are delayed, di ba? Nobody's following the time. So, I think most of my bands have parang, ito yung oras sa salang. You have a leeway of a couple of hours or you can walk. No hard feelings, no problem, di ba? Parang, kaya nag-extend ng speech yung isang organizer, politiko, it's not your problem. If you gotta go, you gotta. Pag wala ka mahinahabol, sure, parang, di ba, just call us. We're in the hotel, di ba? We'll go. We're usually nauna yung crew. I think this is similar to what happened to the Kazi thing, di ba? Nauna yung crew and people thought it was them in the van or whatever, di ba? Diba? Usually you're just waiting somewhere else, not backstage. Pero ito yata, they've been waiting for hours backstage, all performers. So, tsaka syempre parang yung oras, mahalagang bagay. Yun yung ano. Very, very, iba yung oras. Kahit sinong tao naman eh. Kahit sinong headliner tao. O hindi. Diba, parang, kahit yung guard ng venue, I mean lahat, diba? Parang mahalaga. Maabala. Sa ibang bansa, ititigil nila yung show eh. Kasi kahit kahit yung US tour namin, magka-cut kami ng songs pag delayed yung show kasi, kunwari, inantay mo pumasok yung audience kasi late yung mga Pinoy. Hindi. Pag sinabi ng theater na 10 o'clock, patay na. Kasi magbabayad yung promoter ng X amount of $10,000 for every hour or every minute, di ba? Hindi mo gagawin yun sa... Coachella yata parang sabi, $25,000 per second or per minute. Per minute, di ba? Pareho eh. Kasi ganun dapat may union eh. May union yung workers eh. Diba dito wala eh, parang kawawa din yung ano eh. Tsaka yung kumbaga yung the professionalism of starting on time. Et kasi et you try to come on time, diba? Parang we try to make it in the call time. With on the sometimes before para wala kang masabi, diba? Because that's what's make you professional. Pero pag na-late yung show, parang kawawa ka naman, diba? Parang so I feel bad for both performers and their fans. Yung audience rin. Yung audience din. So, if I was the singer na kung nakita ko may nakasalang na banda, hindi sasalang. Kung baliktarin mo. Because I feel for ONL, di ba? Gets. But if I was the singer na parang nakita ko may nakasalang kay banda yun o dancers, sandali lang, ayusin nyo muna. Hindi, di ba? Hindi yung parang basta, okay na. Game na, di ba? Parang, there has to be some awareness din, Tama di ba? Tama rin yun. Sumalang na din ako na parang,
nakasalang pa yung ano eh, Parang kita ko nandiyan may nakahandang dancers eh, di ba? Oo. Parang may sasayaw pa. Hindi ako akit ng stage. Di ba? Hindi naman parang oblivious na parang walang, parang, Oo, that's a good, nakasaksak okay eh. rin yun. And it's a small stage, not a big stage na, ay, hindi ko napansin, nandun pala kayo, nag-set up, di ba? Ayun, yan. Anyway. Well, I hope the promoters, hash it out. yes, and not the artist. Oo nga. Tsaka sana lahat nabayaran ng maayos na. Parang I think lahat naman bayad. Wala naman issue ya. Wala naman lumabas na hindi naman kami binayaran or whatever, 'di ba? Parang I just feel bad for them. But it's a good topic na of discussion na sana on time. Parang nare-raise yung cultural awareness natin sa concerts. We have etiquette. directors who are very on time, si Paolo Valenciano, si Direk Juno, gusto nila soundcheck ganitong oras, pag hindi sasarahan ka ng mixer, ganon. Pag sumobra ka sa papatayan ka ng mixer, 'di ba? The UP Fair, lalagyan ka ng last 2 minutes, parang talaga para on time, 'di ba? Ma-delay man a few minutes, hindi yung parang 2 hours, 3 hours delay, 'di ba? Lahat mag-suffer din talaga yun. Oo. Tapos, okay, next on the topic. Lalabas tayo ng bagong gitara. Ay, oo. Bagong Oo nga stock. pala. I have a couple. Yun. Yun, no? Ito. Two sizes. This the new Candelaria guitar. I think Kowa yung wood nito. Mhm. Kaya ganito yung Nasaan ba yung isa? Tatlo to eh. parang nakibadyaw. Nakakibadyaw ba? Nakakibadyaw nga. Nakakibadyaw nga. Yun. So, Anong iba ngayon? Ito yung mas maliit, di ba? yeah, The so junior. 2 sizes. 2 sizes. Mostly the same Ito, bago ba to? Last time kasi I think Fishman yung kasama. Ngayon it will be Cherub yung New X na GT4. Okay. Ako gusto ko yung feel. Uy, nakatono to. I've been using it sa recording and performances. I think ginamit ko sa sa live performance ng music video ng Sandwich for ibang araw. Ibang araw na lang. I think it's on YouTube. Kailan lalabas? Ang expected natin, mahirap magsabi, pero mga May. So, a few weeks from now. Yeah, basta somewhere along the month of May. Okay. Anong price? Tapos, wala pang price. Wala ka pang price? Ballpark? Wala pa. Wala pa. Mahirap magsabi. Yung colorway, itong ganito. It will be mahogany. Anong tawag sa ganito? Natural. Natural. Tapos may isang parang yung walang ganito. Parang depende lang sa wood. Kasi ito, I think, is Kowa. Kaya Okay. ganito yung Yung wood. isa, May mahogany, may mahogany. spruce. Yung bang isang yan? Yan yung the older version is in mahogany. So, that's a more normal looking. Mahogany. Oh, pero ibang ibang series. Ibang series. Ito Ibang yung series. nauna Oo. Nasaan kaya yung isa? Akala ko tatlo yan. May akin na. Abot ko kay KL. KL, thank you. Thank you. May iba ka pa bang dadating na guitars, Yung effects? Chico Sai na guitar, Oo. acoustic also, should be coming out same time. Anong pangalan? Wala pa eh. Wala pa. I should ask them. Pero I'm sure meron silang name. May Wala lefty ba? Kasi kaliwete si Miggy eh. Wala. Wala. Right. So, right-handed. Tapos, ila-launch rin yun. So, parang watch out for that. Yun. Ano pa ba? Yung kay Buddy, ginagawa na yung samples. Lalabas Yun. na. So, should be The coming Luna. out later this year. The Luna. Bass. Oh, bass. Tsaka, yun. Yun lang. Tumugtog ako kagabi. It was a benefit for Barbie Christie, the guitar player, chief songwriter of Color It Red. Kasabayan namin yan sa Club Dread. I think we about started in the same time, 1989, with the Heads. Played drums for them for a while. Sometimes nakaka-jam ko sila kasi nga same batch. Tapos
may benefit sa kanya. She's a little sick. Tapos may benefit last night sa 70s Bistro. Kami ni Buddy tumugtog for Ultra Combo. Tapos sobra kong overwhelmed kasi nandun yung mga pinapanood namin when we were younger, tumugtog. Nandun ng The Woods, VOD, Mere Mercy, ang daming bands. Sino yung favorite mo sa lahat ng... Yung combination ng Mere Mercy, VOD, na nagsama-sama sila and they were playing. Tapos naalala ko nung freshman pa kami, nanonood kami sa parking lot ng SM. Alam mo yun, yung... So I was overwhelmed to be playing in front of these guys. Siyempre, friends ko na rin sila, di ba? Over the years. Pero ngayon ko lang ulit nakasabay after mga 30 years, di ba? 30 years. Tumutugtog pa rin sila on their... Hindi. Ano na sila? Hindi na sila retired na. But ang active na lang, a little bit active is The Woods and Colored Thread. Ayun. So it's fun to play for them then also. Diba? Dapat guest rin natin si Cookie. Si Cookie, we should get Cookie. Tapos, ano pa ba? Kumusta ang nabalitaan nyo sino ba bagong drummer ng Slipknot? Si Eloy Casagrande? Ano siya, no? Sa YouTube space na drummer? Hindi, ano yan, Sepultura yan. Pero ang akala ko gumagawa siya ng YouTube. Sikat din siya sa YouTube kasi parang 7 years old pa lang yata o 14 nasa mga drum events na siya eh. Pero anong tingin mo sa bakit nagpalit ng drummer yung Slipknot? Parang hindi naman kailangan. Hindi nila sinabi. Yun nga, hindi. Walang, kasi very... Okay din, Jay Weinberg. Magaling din yung Weinberg. Oo, magaling din yun. Hindi ko rin. Hindi naman, malihim naman ng Slipknot. Di naman yung nag-i-air ng dirty laundry nila eh, di ba? Pero, parang hindi niya alam na tatanggalin siya eh. Parang tinanggalan siya eh. So, internal yun, Joey internal. Jordison, parang palit-palit na eh, no? Hindi, pangalawa pa lang yan. Baka yun yung plano nila, parang palit-palit. Hindi, siguro may internal yon, internal. Hula lang. Pero parehong magaling yung si Eloy tsaka si Jay Weinberg. Kasi tatay niyan si Max. Si Max, si Idol. Bruce Springsteen. Conan. Conan. Ayan, NBA, sinong ano mo? Ay, yung observation ko sa NBA, no? Yan. Pare, turning of the guard na. Wala na lahat. Curry, si KD, lahat wala na. LeBron, wala na. Hindi naka-second round, ano? Pati si Kawhi and Paul George, wala na, delikado na. 3-2 na eh, diba? So, yun. Feeling ko, ito na yung... It's the new era. Kaya pag medyo mas matatandang nanonood, di na nakaka-relate. Kanino ka na-excite? Anthony Edwards. Si Edwards, no? Grabe. Parang kamukha anak sa labas ni Michael Jordan eh. Kamukha eh. Ako gusto ko pa rin si Joker tsaka si Luka. Minnesota ako. Minnesota, Timberwolves ka ngayon. Sa totoo lang, syempre, gusto LeBron before, gusto natin. Pero kailangan na rin aminin na parang... Father time. Tapos na yung era nila. Yung LeBron era na Harden, sila Chris Paul, KD. Tapos wala na. Parang time na nila Ja Morant, diba? Haliburton, grabe. Yun. Sino palagay yung champion? May chance Denver. Feeling ko kung sino manalo sa Minnesota, Denver, yun yung mag-champion. Si Atari nanood ng NBA. Nakita ko nga eh. Sa Cavs, yung pumunta silang Cleveland, malapit lang doon yung kapatid ko eh. Ganda pa nung game na napanood nila. Very, very close. Malakas ang Cavs ngayon, no? Yung Okoro. Okay, let's talk about our guest. Ayun. Sige, so our next guest, balladeer, singer-songwriter. Parang every time na naririnig ko yung kanta nila, nalulungkot ako.
but at the same time na masaya ako. Parang yung depression na happy in a weird way. Tapos yun, parang king of hugot in a way. How do you know him? Kasi I think you're doing a project with him. Meron kami, we're working on something. On a guitar or yeah, basta may lalabas kami. Wala pa eh. I mean, nasa sampling phase pa lang. Okay. So it might take time. So mahirap i-announce, diba? Ngayon. So so I met him through Koy, manager ni Carissa. Tapos same management sila. Okay. Si Carissa has a guitar, right? Meron. Okay. Yeah. Yun, it's out now. So para sa mga interesado. Sorry sa plug. Yun, so I met him through Koy and then dumaan siya sa store. Sobrang astig lang na tao, very Nagkagulo daw sa coffee shop ni Jana. Oh, wild. Actually lahat bumaba yung Gen 1 na office din. Tapos yung mga lahat ng staff ganun din. Pati yung mga guard yata nakipag-picture din sa kanya. Lakas. Iba rin na galing nung amazing na nakakita ko nung ganung klaseng personality aside from Rames, by the way. Hindi naman nagkakagulo sa akin sa D&D. Palagi ka na nila nakikita eh. Our guest for episode 104 is none other than Zel Bautista. Deck Ave. December Avenue. Off Deck Ave. December Avenue. December Avenue. Welcome to Offstage Hang, Zel. Game na to. Game na ba to? Game na to. Thank you. This episode is brought to you by Likhan Harina. Thank you for the coffees and the cookies. Yes. Hello, si Darwin is in the house visiting. How are you? I'm good. Relax lang for now. Medyo konti na rin gigs eh. You're promoting a new song. Yes, we are. And consistently promoting even yung mga old songs naman. So, okay. But the most recent release was yung Face of God. So, that was released a month ago. Yeah. Tell us about the song. Actually, when I'm writing songs right now, medyo iba na yung, I think dumating na sa point na medyo nag-mature na yung writing style ko, and hindi na siya about love and about yung mga simple mga hugot, mga ganyan. So this is more of a parang worship song na. So parang a song towards a greater power na siya. So ayun, yung Face of God, ang message ng song is kumbaga you're looking for parang yung kasi as a human being, 'di ba? So it's inevitable na we will question yung spiritual, yung divine intervention, 'di ba? If it's real or not. So basically ang message ko dun is if you look at everything around you, you see everything around you like the sky, 'di ba? Clouds, yung mga isda, ocean, bundok, mga tao. So everything is a representation of parang God's face. So yung creation. Did you grow up religious or spiritual? No, actually hindi. It's just na parang kasi whenever I'm trying to write those kind of songs, mas parang mas pure in a sense yung lumalabas sa akin, and it's very natural and organic. Hindi ko siya pinipilit na isulat. Saan galing? Why the change? May nangyari ba sa life mo that you suddenly had to write something different, yung ibang topic? Probably meron kasi I just recently got married. Congratulations. Yeah, Last December. Yes, December. Last December. Sinadya mo ba yun para Yeah, sinadya para talaga. December. Congratulations. December. Yeah. Thank you. And also, my wife is pregnant right now. So, congrats. Yeah, Congrats, Doc. Double congrats. Si Doc, yes. So, ayun. And I think yun nga, parang I'm very into parang living na. Kasi before parang ang bilis lang ng mga araw ko na dumadaan lang, playing sa shows, tapos inom, 'di ba, bisyo, yung mga ganyan. Pero now I have a reason to live na parang I see it na kumbaga parang if you just look around you, parang may purpose ka. Yeah. So basically ganun lang.
I'm sure maraming curious, pero ayun nga. So, how you got started as a singer-songwriter and ano yung first instrument mo? First instrument ko talaga is guitar. Guitar talaga ever since. Actually, nakita ko yung father ko na nagigitar before. So, I started playing siguro when I was in grade 5. So, siguro mga 12 years old yata ako noon. Mga ganun. San Mateo. San Mateo. Laking San Mateo ko eh. Lumipat kami dyan sa San Mateo. That was 1998. Ayan. So, ayun. Yung father ko kasi, siya talaga yung mahilig sa music. So, marami siyang mga cassette tapes. Tapos meron kami yung... Anong tapes? Anong mga puro mga easy listening eh. Yung mga sound trip ni Airpods eh. Like siguro, Manhattan Transfer. I love the Manhattan Transfer. Manhattan Transfer. Nobody's mentioned that band in this podcast ever. Ganun. So, ganun din yung mga listening ko. So, mga James Taylor. Nanood ka sa James Taylor? No, hindi nga. Hindi nga ako napanood. Busy din. Ganda. I have friends na nanood. Si Myrene watched. Sobrang galing ba si James Taylor? Sorry. Ganito lang yun. Ang nag-sign sa kanya, Beatles. Ganun kagaling si James Taylor. Ang nag-sign sa kanya, first artist siya ng Apple Records. Yeah, if you're talking about country music, James Taylor talaga. Yeah. Tsaka Steve Gadd yung drummer. Yeah. Sorry. So Manhattan... Wait, I'm curious. Anong Manhattan Transfer song is your favorite? Ako is yung Smile Again. Yeah, you make me smile again. Yeah. Yan. Ako Shaker song. Hindi ko pa yata. The full screen song. Yeah. Anyway. Dumating sila dito, tumugtog sila dito nung 80s. At their peak. Yeah. Anyway, sino pa? James Taylor. Kenny Rankin. Christopher Cross. El DeBarge. Mga ganun yung mga sound trip ko talaga eh. Ever since. Did you know that El DeBarge was the first husband of... Anybody? Di ba Janet Jackson? Oh, yeah. Who just played Manila. Sorry. Random trivia, no? El DeBarge. Yeah. Ano pa bang mga listening ko before? Si Stephen Bishop, mga ganun. That's different for a high schooler in 98. Yeah, sobrang very odd. Kasi Kasi even for me, that's mas older yung music na pang tito ko na yun. Yeah. Diba? Inabot ko yun pero parang that's my tito's music. I guess siguro part of me meron akong old soul So alam na natin ang secret ng yung pala galing lahat. Pero actually hindi naman ako mapili sa genres of music. Hindi lang ako nakikinig ng novelties. Syempre, pero when it comes to different yung ranges of genres, pinapakinggan ko naman lahat. So nakinig din ako ng metal, nakinig ako ng boy bands, nakinig ako ng mga ballads na mga solo artists. Ano nasa playlist mo na current ngayon, like this week? Ngayon, ito yung phase ng buhay ko, ng listening ko ay hip-hop. Seryoso, yeah. I love it. Yeah. So, aware ka sa Kendrick. Yeah. Beef nila. Lagi ko, Team ano? Yeah. Hindi, team ano kasi ako Team Cole ako Pero kung Team Cole, si J. Cole. Paano mo si J. Cole, di ba? Yeah. Team Cole ako Pero kung Kendrick and Drake, kay Kendrick ako. Kay Kendrick ako. Pero kung Kendrick and J. Cole. I just find it cute. Ang cute nung beef ngayon. Yeah, kasi nung araw, kasi barilan it's good. It's good for the scene. Good for the scene. Yeah, good for the scene. Pinagtatalunan yung verses sa TikTok di ba? Euphoria. Ganun naman yung hip-hop ever since Anong hip-hop ngayon ang pinapakinggan mo? Who are you? I'm listening to ngayon? To Ye. Yeah, si Ye. Sino pa ba mga nasa playlist ko? Si J. Cole, Kendrick, Drake, The Weeknd. Pero grabe yung Future. ginawa ni Kanye, yung... Future. Not so much Future. Yung nag-perform siya, tapos ilang beses niya kinanta yung kanta niya. Dito. Twice. Hindi. Recently, may concert siya, para 11 times na kinanta yung single. At nakakatawa. Siya lang gagawa nun Tapos binubuo na siya ng audience, paulit-ulit niya ng Diba? Parang, kakantayin mo yung kanta mo ng more than 2 times kasi tapos yun lang yung paulit-ulit lang kinanta. Lakas niya rin mang troll diba? Hip-hop is weird. Pero that's the biggest, kumbaga, right now, yung biggest chunk of, listening market, yung hip-hop. Have you ever thought about
random lang, like a hip-hop collab sa Pilipinas? Oh yeah. Oh, definitely. Who would you, let's put it out there, who would you want to be working with? Wala na kasi si Sir Francis eh. So, Si Kiko. obviously si Sir Kiko talaga yung number one choice. Pero, before we were looking forward to Mike Swift. Si Mike Swift. Oh, Nandito pa ba si Mike sa Pilipinas? I'm not sure. Pabalik-balik. He wouldn't know. Pero if you're watching, Sir Mike. Lalabas yan. Dadating yung kay Mike. Yeah. Sino pa bang rappers na pwede? Siguro si Protege. Protege. Yeah. Oh. Yung mga rappers na... Interesting. Yeah. And also with Quest. Si Quest. Yeah, si Quest. Pero dati talaga meron na kaming plan with Quest kasi yung manager ng December Ave, si Koy, he also handles Quest dun sa hip-hop side. Okay. So dun sa band side, kami. So there's you, Quest, si Carissa din is with Koy, right? Yeah, Carissa is with Koy din, yes. So, hindi na natuloy. Hindi na sayang. Pero nandiyan pa after naman this, matutuloy na. Malalaman na nila, kailangan daw nila ng rapper. Yeah. Pero meron lang ibang, Tama-tama, sasabihin ni Quest, nasa spiritual trip si Zel. Andiyan na ako. Oo, nasa face na ng patito na. So, ano yung mga first, kailan mo na-realize na marunong ka gumawa ng kanta? And kailan ka first nag-attempts nun nung nag-start mag-aaral mag-guitar? Actually, when I started playing the guitar, I mean, even before nun, mahilig ako magsulat ng mga poems. Mga simple poems lang. Tapos, naalala ko, hinihiram ko palagi meron kaming thesaurus sa bahay. So, English kasi yung mga... Hindi pa digital Hindi pa, hindi pa. Thesaurus. As in, book talaga siya. So, every time na... Kasi parang, para sa akin, when you're writing, para siyang puzzle na binubuo mo na parang you're trying to fit the perfect word for this, sa spot na to, blah, blah, ganyan. So, kailangan ko ng mga synonyms and, other variation of Una words. ba yung music for you or yung letra? Ngayon, when I'm writing, una yung music. Una yung music. Pero nung bata ka? Hindi, puro poems lang yun eh. So, Okay. more on, puro words lang siya before. And then you put music on it. Yeah, ganun. So, eventually nag-mature yung dahil lagi ko siyang ginagawa, para naging habit ko na magsulat. And were you writing for somebody? Actually hindi. Sulat lang. Pero dati kasi syempre pagka bata ka kasi, ang goal mo is parang parang magpasikat sa mga girls eh. Dati may landline pa, di ba? Tapos marunong akong mag-gitara. Tawagan kita, kanta ka sa telepono. Ginawa ni Darwin yan. Landline pa yun. Landline. Tapos pagka dadali mo yung gitara sa school, syempre, bilib na bilib sa'yo yung mga... Hindi, kasi sobrang iba sa atin dati. Kasi dati, ito napansin ko sa generation din natin ngayon. Yung generation ko, ng mga bata kami, if marunong kang magsulat, marunong kang kumanta, or marunong kang ng instrument, magsa-stand out ka talaga. Pero ngayon parang lahat sila normal skill na lang. Parang normal skill na lang. Tama naman. Ito yung normal, natural progression of local music. Yeah, ganun na ngayon eh. Kaya ang gagaling ng mga new generation of artists ngayon. Kasi parang very na lang sa kanila, natural. Sino nasa radar mo sa mga bata na narinig mo na? Sa mga bata, ang huli ko kasing napakinggan sila Zach eh. Sila Zach. Si Zach is a nice guy. Nakasama namin siya sa tour sa US. Sino pa ba? Sila, Spades. Of course, Spades, di ba? Tapos yung mga solo-solo nila. Masamang tao yun. Tapos, Saint Wolf. Saint Wolf. Hey, shout out KL. Masamang tao din. Masamang tao yan. Ayun. Ngayon, wala akong masyadong I mean, pangit man sabihin, pero hindi ako masyadong nakikinig ng si Shaira. Yung how does it work with Deck Av? Do you present them the songs? Do you jam the music? Or ikaw tumutugtog lahat? How does it work? Nung nagsimula kami kasi, that was 2008 sa UST. So, lahat kami, we're from the Conservatory of Music. Pero hindi kami graduate. So, parang... Graduate? What's that? Sabi lang naman sa amin, mag-aaral mabuti. Hindi naman sinabing gumraduate. Si Darren lang dito gumraduate. Gumraduate ka ba, Darwin? KL, gumraduate ka?
Yabang. Ako lang pala dito yung undergrad. No, undergrad din ako. At tayong dalawa. Yeah. Tapos? So, since marunong, may mga nasulat na ako mga songs nun, naghanap ako ng pwede kong maging kabanda, which is si Don, yung bassista namin, saka si Jet, yung drummer namin. Classmate ko sila sa theology. Kasi sa UST may theology na subject. Hindi sa music Hindi sa theology. theology. Pero ikaw lang yung music student. Hindi, lahat kami music Lahat kayo student. music student. Parang ano siya required, yung theology sa inyo? Parang minor subject siya. So, dun, parang lagi kami pinagpe-perform ng prof namin. So, sabi ko, marunong ka bang magkahon? Ayan. So, syempre, mga music students naman. So, ayun, tugtog kami. Tapos, si Don talaga, yung bass na namin, as in game talaga siya na maging kabanda ako. Kasi pinarinig ko sa kanya yung mga songs ko na wala pang recording nun. Pero si Jet, pinipilit ko siyang maging drummer namin kasi alam ko yung skills niya. As in, magaling siya. Kaya pala siya magaling na, parang yung skill level niya at that time is, parang advanced na. Is because, galing siya sa family ng mga variety band. Okay. So, talaga sila, like pumupwesto talaga sila, yun yung trabaho niya. So, tinatanggihan niya ako na maging bandmate. Kahon ng sinabi mo Then ang drums na. Alam mo ba, ayaw ng mga drummer yun. Magkakahon kaya, huwag natin tanggapin yung gig na yan. Tambourine. Magtatambourine ako muna bago magkahon. Si Jet, game si Jet. Game siya. Tapos, sorry. Tapos, paano mo siya napapayag? Pinarinig ko sa kanya yung kanta. Pinarinig ko sa kanyang kanta. Alam na niya. Sabi niya, nakita ko na. Ito na. So, anong year to nangyayari siguro to? mga 2000, mga early 2008. Anong major mo? Sa Guitar. Classical. Yeah. Sino mga galing pop quiz? Sino mga musicians notable galing sa UST? Perf ba UST? Lasal yata si Perf. Hindi ako sure. Si Perf. Si Perf. Triaxis. Tatlo sila doon. Sina Claire. Madami si Isa. Si Ice. Tama. So, sino yun dapat? Hindi. Nagtatanong akala ko meron ka. Ang iniisip ko, mga bands din from... Sago. Si Francis. Di ba UP sila? Di ba sila UP? Si Burns. Hindi ba? Si Burns. Yeah, si Burns. Si Burns kabanda ko before si Burns. Okay. Kaya lang madaming US. Kaya lang sobrang yung isip niya. Sobrang... Grabe. Isipin mo may PhD ka sa music. Isipin mo na lang 'yon, 'di ba? So kung gaano kataas yung musicality mo, then sobrang layo na namin. Knowledge. Oo. Sino ba? Ang Hale ata? Hale. Yeah. I think. Yeah. So, nung nag-form kayo, ano yung goal? Ano yung parang okay, gawa tayo ng banda tapos ito yung gagawin natin for our career, or what was the goal then? Ang goal before, ang una lang namin ginol nun was, kasi parang persuasive and persistent ako, in a sense na kapag meron ako idea, gusto ko right now, ito na, gusto ko gawin na to agad. So, thankfully sila, yung mga si Don and si Jet, sila, like nakikinig sa akin, and like isa kami ng vision. So sabi ko, record na tayo agad, record natin itong mga pinarinig ko sa inyo yung kanta. Saan yun ni-record? Merong isang studio dun sa likod ng Benilde. Nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Tapos yung nirecord na namin, as in talagang analog talaga. Wow. As in talagang direct talaga na CD. Mike's. CD na, yung pagka-eject ng CD, yun na yun. Yun na. Naalala ko yun eh. Pinambayad pa namin dun, syempre, mga allowance lang namin. Ayun. Tapos, kasi, kaya sabi ko sa kanila, kaya gusto kong i-record natin agad to para ma-criticize natin, mapakinggan natin, ma-criticize natin anong kulang, anong pwede natin dagdag. So, tatlo lang kayo doon? Meron kaming isang gitarista no, ang pangalan niya si Richard. Thankfully, nag-migrate siya. Kasi kung hindi siya nag-migrate, thankfully, hindi kami sisikat. Bakit? Hindi naman, joke lang. Hindi, kasi metal guy. So, conservatory din, metal guy. So, iba talaga. So, isipin mo, may ka ng sa ngalan ng pag-ibig, merong mga sweep, di ba? So, pero nag-migrate kasi siya. Ayun. So, naasar ko palagi yun. Pag nakita kami pag may tour sa Canada. So, nasa Toronto siya. So, sabi ko, buti na lang, no? Nag-migrate ka, no? Kung di ka nag-migrate, di kami sisikat. Ayun.
So, sorry, go. Wala. Ano yung, diba, so, nag-record kayo, and then, how fast, ano yung journey nun, until, yun nga, did you get picked up by a label? Ay, hindi. What was Man. Ayun na, yung mga common, struggles ng mga artists before, na parang, nung pagka-record namin nung CD, nung sa may demo kami, so nag-reprint kami nag-burn kami ng, may nagbe-burn pa ba ng CD ngayon? Baka, no? Yeah. Sa Japan, marami para yatang CDs. Yeah. So, naggumawa kami ng ilang copy. So, ano yun parang 5-song demo na raw lang lahat. So, nandoon yung Dahan, yung isang song namin na, kumbaga hindi pa uso yung trending, nag-trend na sa YouTube before. So, ayun, ang dami naming ginawa. Naalala ko, meron akong pinuntahan isa kasama ko si Don yata or si Jet. Naglalakad kami sa Cubao. Somewhere doon, around Cubao na street, nagbigay kami ng CD sa isang manager, nakalimutan ko na kung anong banda so inabot namin. So wala. As in usually, tinatapon lang naman yung CD demos na binibigay namin And ever since, naghahunt talaga kami ng mga tao. So manager ang una nyong hinanap? Yeah, manager. Hindi label. Tapos, tinry ko din humingi ng tulong sa lolo ko. Kasi yung lolo ko before, si Lolo Cito Bautista, ano siya before sa Vicor Music. So binigay ko yung CD, wala namang ginawa hindi ako tulungan Lo, ewan ko sa'yo, Lo, hindi mo naman ito pinapanood so okay lang. Ayun, ang daming nangyari nun time na yun. Tapos did you eventually find a manager first or a label first? Wala kami label, Sir Ames. Ever since. Yeah, to this day. Pero akala ko ngayon, Tower na ngayon. Yeah, I mean, independent label pa rin siya. Not like major. Not a major label. Yeah, pero that was, Tower of Doom came in like mga 2020 na 20 ano ba? 2015 na kami, mga ganun na kami na-sign ng TOD. Nagulat nga ako, paano kayo napunta sa Tower? They're very known for heavy music. Sinong connect? Kasi, si Kuya Makoy. Si Makoy Manuel. The engineer? Yeah, si Kuya Makoy. Okay. Brother siya ni Jem, yung gitarista namin. Okay. Ayun yung connection. Yeah, yun yung connection. Okay. Tapos, pero before kami magpunta sa Tower of Doom, si Cha, yung vocalist nila ng Sin, merong studio sa Bacoor. Ang pangalan ay Earbender. So, puro mga metal din yung mga So, tapos si Kuya Maki yung sound engineer doon. So, yung lahat ng mga demos namin after nung mga nirecord namin doon sa analog na yun, si Kuya Mac na yung nag-mix. Magaling mag-record din. Yeah. So, ever since, si Kuya Mac na hanggang sa Tower of Doom na siya. Tapos, in-invite. Umalis pa siya. Nag-America pa yan. Yeah, kakauwi lang nun So, nung pagbalik niya? No, hindi. Ever since. Like, ever since. Okay. Ever since talaga. Si Kuya Mac na. Tapos, record kami. Actually, siya nag-invite sa amin na mag-tower sessions muna. Okay, dun sa lumang Tower of Doom. O sa yun doon sa luma. Doon sa kanto ng Anonas. Doon. Tapos, doon din namin na-record yung first album doon sa lumang TOD. Kasi yung Mansion of Doom ngayon, mansion na siya. Hindi na siya tower. Sa New Manila. Na siya, malaki. Malaki na siya. Ayun. Nung nag-record kami nung Tower session sa amin, 2 song, isang Sleep Tonight saka isang Aeroplanong Papel. And nagustuhan ng mga bata sa computer shop. Yeah, mga 2012 yun sa Rims. 2012 ni-release. Ayun, and siguro nakita nila Carlo and ni Eric Perlas, may potential to. And very thankful. Kaya until now, kumbaga yung relationship namin with Tower of Doom is parang unbreakable. Okay. Kahit even kasi nung medyo tumunog yung pangalan ng December Up, so madaming labels na na tinatry na kumukuha sa amin. Pero so hindi iba sila yung label, iba din yung manager kasi uso ngayon yung label, sila din yung manager, di ba? So iba pa yung kay Koy, iba yung iba yung kay Koy. Si Koy kasi he's from Sonic Boom. Kay Alex, with Alex. Alex Slim. Alex Fatboy. Ang unang management namin talaga was Sonic Boom. Si Alex talaga, si Alex Slim. Talaga? Yeah, si Alex Slim talaga. So kumbaga parang third or fourth anniversary na ng Sonic Boom dito sa Manila, doon kami pumasok. Doon kami pumasok sa na yun.
So, syempre, medyo intimidating at that time kasi ano talaga or yung rock scene talaga before, as in, yun yung parang, di ba, yun yung parang yung standard. mainstream. Yeah, parang yun yung standard, especially sa indie scene, underground scene. So, Urban Dub, di ba, Fast Pitch, Ambassadors, Salamin, tas Nick Tinasti. Yeah, sila. Mga hawak ni Alex, mga Cebu bands. Yeah, puro Cebu. Kaya akala ng mga ibang fans before, mga taga Cebu kami. Cebu. Doesn't hurt rin yata pag-isipin ng tao taga Cebu ka. Pero after mawala nung Sonic Boom, like nag-lay low si Alex. Umuwi si Alex Sa Cebu, yeah. Sa Cebu. Sa Cebu. Ayun, naiwan si Koy, and then si Koy na yung nag-take over sa amin. Yeah. Ano yung feeling na, kasi yung single niya na, yung album niya na medyo yung sobrang lakas, parang nirelease nyo parang December 2019? 2019, Tapos biglang nag-pandemic. Yeah. So, actually, hindi naman kami nahirapan doon kasi yung album na yun is like, ang ginawa namin strategy kasi before, which is yung ginagawa ng mga new generation of artists na ngayon na parang singles. So, ginawa na namin yung before. Nag-start kami 2017. Puro singles lang nirelease namin. So, kumbaga parang meron na kami isang album pero hindi namin binigay lahat na ito, album namin. Kasi na-realize namin at that time na pwede naman nating i-push i-maximize yung isang song for at least 3 months. Like, release tayo every quarter. So, that's 4 songs in a year. Diba? So, at least ma-maximize mo yung potential ng isang song. Kasi malalaman mo if minarket mo yung isang song tapos medyo mahina siya within 3 months, okay, sige, release tayo ulit ng bago. Okay. And ngayon kasi, 'di ba, ang challenge is yung relevance mo and at the same time yung continuity of your content Kasi kapag nawalan ka ng content, let's say sa loob ng 3 buwan, parang mabilis kang maging irrelevant kasi ang daming content na kalaban talaga. Saan ang online major platform ng DECAW? YouTube or Twitter? TikTok or YouTube? Or Facebook? YouTube kasi pag YouTube talaga. Medyo. Pero kumuha kami ng parang 2 years ago kumuha kami ng social media manager. How does that work? Actually, it has a very positive effect talaga. Kasi nung time... So, may required posting yung... Is it a person or a group? It's a person. This person may required posting siya in a day, in a week, in a month? Yes, meron siyang calendar. Meron siyang social media calendar. How many posts? Sa lahat ng platforms? Like, yeah, may hawak na Instagram. Yeah, shout out admin. so every Noon ba yung name niya sa fans? Hindi. Okay. She wants to remain anonymous lang. Galing. So yun, meron siyang calendar. So every Monday, every Tuesday, Wednesday, and so every day meron siyang specific na posting. And does she go to the tour and take pictures and videos? Kasama na rin siya. So did you find her as a fan or hinire nyo because magaling napansin nyo she was working on several things? Hindi. Actually kasi siya girlfriend siya ng tour manager namin. Internal na discover. Yun ang mga so, best. So mautak din tong tour manager namin kasi para diba? Lagi niyang kasama. Para lagi niyang kasama on tour. Gago yun. So sabi ko, ikaw pa ngayon ang may kayakap every tour sa hotel. Para naman yung banda. Alam na natin. Shout out Jeloy Vasco. Darren, alam na natin gagawin sa meron na tayong social media manager. They actually ngayon it's I think it's a necessity, especially of course kasi tayo as an artist, 'di ba? Kumbaga parang wag ka nang ma-caught up dun sa pag-post mo. 'Di ba? Just focus on your art na lang. 'Di ba? Kasi yun ang trabaho ko artist I'm just here to write songs and perform. So hindi ko na dapat iniisip yung social media na pero na-experience din kasi namin before like 2019. So that was like yung busiest year ng December Ave. So we had like siguro mga almost 300 shows. Wow. Every day may show. Yeah, that year. Several shows a day. Pero parang pag ni-stretch out mo, every day may show ka. Grabe talaga. So parang... Did you ever experience any form of burnout from playing and being with your bandmates? Yes. More than your, partner? Yeah. So, yeah. Totoo. Actually, it's true na parang mas maraming pang beses makita yung mukha nitong mga kabanda mo kaysa sa girlfriend mo.
medyo ano din. How did you deal with it? Hindi ko na alam, Sir Rames, kasi actually nagkaroon din kami ng internal conflicts, hindi naman maiwasan yun because work, tapos lahat kayo artist, lahat kayo may character, may attitude, 'di ba? So pag pinagsama-sama mo hindi talaga pag pinagsama sa isang araw okay lang, pero pagka araw-araw iba na hindi talaga magkakasundo. What do you suggest to people who are going through similar situations in burnout? Anong naging gamot mo for you yourself as an artist and your bandmates? Anong ginawa niyo para to make it all okay? Actually kumbaga parang blessing in disguise din yung pandemic for us kasi after nun nga na medyo parang burnout pahinga talaga for 3 years. I don't wanna see you. 3 years I don't wanna see you. Tapos nakikita-kita pa rin naman kami during those times. Usap-usap. So inayos ni-resolve namin lahat ng mga internal conflicts and all. Kaya until now, as in good friends pa rin kami talaga na kumbaga parang medyo family na nga yung touring din namin sa isa't isa. Ganun. Do you rehearse here sa neighborhood or sa tower? Sa Red Velvet. Sa Red Velvet. Doon kami palagi. Marami na kami na buong songs doon. Talaga? Doon kami nagsa-songwriting minsan kasi wala kaming space sa bahay. Okay. Yeah. So sabi ko, di na lang tayo kala Sir Dar kasi kompleto. Velvet Playground. Velvet Red Velvet. Ano pala? Cake pala yun. Cake yun. Yeah. Okay. Naisip ko Blue Velvet Yeah, Velvet. Di ba doon sa sala? Oo. Yeah, ayun. Mas chill doon tapos sa labas, magluluto si Jet, magdadala ng adobo, kain kami. Picnic, parang gano'n. Oo, gano'n nga doon. May pwedeng kumain sa labas. Yeah, so usually mga 3 days kami doon, 4 days. Talaga? Pero hindi kami nag-stay doon. Like, of course. Punta lang kami. Airbnb ka na dapat. Sa gilid. May nakita akong recording studio recently sa Baguio. Ano nga yung tinugtugan natin? Yun yung associated sila sa may-ari ng Kanto Bongchi yata, hindi ba? Sa ano nga yun? Cozy Cove. Si Shad. May ginawa siyang bagong studio nasa taas ng hill. Tapos may Airbnb. So pag nagising ka, puro pine tree tsaka soft. Tapos malamig. Parang nasa ibang bansa. Airbnb. Recording. Parang masaya yun. Ano yung mga future plans nyo for December Avenue? Future plans? Same pa rin. Actually, tinatry namin mag-introduce ng new sound, mag-incorporate ng new sound sa music ng December Ave. Kaya lang, ang napansin ko, ito personal opinion ko lang. Ang hirap mag-introduce ng new sound sa Philippine market, especially if they are accustomed dun sa sound na nakilala ka nila, na nagustuhan nila. Kasi parang pagka nag-release ka ng ibang sound, parang sabihin nila, ay, mas gusto ko yung dating Decav na mas Ano yung new sounds in your head? Kasi yung style ng Decav, especially yung second album, para siyang ballad na rock, na pop, ganun siya meron din akong roots na R&B kasi, like mga slow jams, mga ganun. So gusto kong, actually meron kami mga songs na nirelease na ganun yung sound. So medyo mahina yung traction. And I don't think ready na yung market for that. Okay. Yeah, so mahirap, pangit man sabihin na parang yung strength namin ay nandoon sa hugot market. Wala yun talaga yung gusto ng pakinggan nila kahit ayoko na magsulat ng hugot ang hirap kasing hirap hugutin. Actually wala na ako masulat lately Masaya kasi ka ngayon may expecting a baby. Hindi nagmamatch yung yung energy Pero yung dati, yun nga, dahil nabanggit mo na yun, naging known ka for that. Paano naging ganun nung start? Kasi nung paglabas nyo, I'm sure yun yung natural state mo. Yeah, yun yung natural talaga. Kumbaga kasi whenever, yun nga nung sinusulat ko yun, I'm just writing it to fulfill my creative desire. Yun lang talaga. Na nakarelate lang. Kasi I believe na mas mag-resonate sa listeners yung pure, yung pure and
tensions mo na hindi mo na without thinking na okay, susulat ko to dahil ito yung magugustuhan nila, 'di ba? Which is yun yung nagkaroon ako ng dilemma na ganyan after nung second album namin na nag-blow up talaga, na parang na-challenge ako and sabi ko hindi ko na mapapantayan itong album na to. So I have to write songs that are similar to the sound of that particular album, which is para sa akin na-realize ko mali eh. Dapat hindi ko pinipilit na magustuhan ng tao yung ginagawa ko eh, kasi dapat organic talaga siya. And that's how you can tell if something is authentic, 'di ba? Na hindi siya ginawa para sa iyo. Yeah. Ganun. Do you have any more questions? Wala. We'd like to thank Likhang Harina for thank you. our coffee and Yes. cookies, KL and Darwin for visiting. Live audience. Audience, dalawa lang. One. Sel, thank you for coming Salamat. to the show. Thank you so much. Salamat sa oras. Ang dami naming napulot Sandali lang from... tayo. Madami ka pa bang chismis? Pag-usapan natin yung... Marami. Madami na kaming off-cam. Off cam. Tapos yun. Thank you for your Yes, thank you so much. insights on how to start, getting started in the music industry and the business. Yeah. And writing songs. Si Darwin pumunta yan for the songwriting. Hindi, magaganda yung mga sulat niya. Meron kaming niyan. Secret no? May, Sir Dar, no? may project kayo. Yes. Yes. Nagra-rap ka na. Siya yung Oo, hintayin nyo lang, abangan nyo yun. Abangan nyo yun. And of course, thank you, Boss Dar, Sir Rames, thank you so much. Thank you. Actually, si Sir Rames, ngayon lang kami nagkaroon ng interaction talaga. Kasi nasa Starstruck ako pa. Akala ko matagal na tayong magkakilala. Kasi nakikita kita parati sa YouTube lang pala. At magkapit-bahay tayo. Everywhere na parang kakilala mo na In siya. my mind, kilala mo na para siya. kaming lagi nagkikita. Seryoso, nung hindi mo sinabi, oo nga, pero hindi pa pala tayo nag-usap na ganito katagal. Hindi tayo di ako. Mas mabait mo. Oo. Si Bram? Si Bram, lagi ko nakikita si Bram. Shoutout sa'yo, Bram. Tigil mo Bram. yan. Si Bram nag-shoot nung drone shot nung drums natin Dun sa sa- Batangas. Yeah. Kalikod lang natin siya. Oo nga tapos hindi ko nakikita pero alam ko yung street. Si Bram ginamit yung Dito drone. lang siya nakatira? Same village. Ito si Bram, yung drone, ginagamit mo sa iba, binili natin yan para sa deck. Kasi singiling ka namin. Binayaran siya ni Darren, ha? Binayaran siya ni Darren. Singiling ka namin. Hindi. Ayun, thank you. And kamusta sa mga kabanda ko? Hindi ko alam kung nasan kayo ngayon, pero dyan na lang kayo. Dyan lang kayo. Okay, thank Thank you. you. Thank you. Thank you.